Tanong ni Lost Boy, Doc, yung sugat ko po sa paa na dikitan ng ilong ng aso, may rabies po ba yun? Yung ilong ng aso, kung may rabies yung laway ng aso, definitely napupunta sa ilong yun kasi nadidilaan nila yung ilong nila, di ba? Pero, ang tanong doon, yung aso ba talaga may rabies? Paano malalaman ko yung aso ay may rabies? Well, maaari pong hindi nyo malalaman yan until namatay na po yung aso at yung ulo niya ay tinest for negri bodies at naging positibo ang resulta. Pero po hindi niyo po malalaman kasi kung may rabies ang aso o hindi pa until magpakita na siya ng mga signs. Nagpapakita lang ng mga signs usually ang asong may rabies kung nasa utak na yung rabies. Pero habang nagta-travel pa yan sa katawan, sa mga nerves, ay wala pa kayo makikitang signs sa isang aso na may rabies. Anong mga signs na maaring susceptible or mas likely na may rabies ang isang aso? Well, of course, number one, walang bakuna yung aso. O hindi siya binukunahan kasi every year po yung bakuna. Baka po hindi po siya nabakunahan talaga or baka po pasuna yung bakuna niya, matagal na yung luma niyang bakuna. Pangalawa, yung aso ba ay nakakasalamuhan ng mga aso sa kalsada? Iba-ibang mga aso na hindi mo alam kung sino mga aso na yan, hindi mga alaga din at wala rin mga bakuna. Ayan, susceptible po yung mga aso na hinahayaan na makagala at nakakasalamuha ng mga street dogs na maaari pong carrier ng rabies virus. So, yung aso rin po na iba ang behavior, nag-change ng behavior. Dati naman matino na yung mga aso, normal naman siya. Tapos yung aso biglang laging nananamlay na lang. O kaya yung aso biglang naging parang agresibo na at gustong humabol na ng kung sino-sino. Yan po yung mga signs, maaari pong i-consider para malaman kung ang isang aso ay susceptible o hindi. Mas susceptible po yung mga ganyan mga klaseng aso. Kung halimbawa naman po, ang aso naman po ay alagang-alaga naman sa bahay, hindi naman po pinapakawalan sa labas at may bakuna naman po yung aso at yung aso naman ay wala naman change of behaviors, maaring nakakagat lang o kaya nakakalmot lang dahil na-aksidente, di ba? O nasagi yung mukha ng aso o ano pat na sugatan yung balat mo doon sa ngipin niya. Maaari po napakaliit po ng risk na yan. Okay, pero yung sugat na nadikitan ng ilong ng aso na may rabies or mas kumbaga susceptible or likely na may rabies ay pa-injection na po kayo. Magpunta na po kayo doon sa inyong ospital o kaya sa Animal Bite Center at pwede pong mag-transmit yung rabies as long as merong open wound or nadikitan ng laway or parte ng katawan ng aso na may laway o napupuntahan ng laway ay mucous membranes. Mucous membranes sa mga loob ng mga sa mata, mucous membranes din sa loob ng ilong, sa bibig. Yan po yung mga mucous membranes kaya yan po ay pwedeng may transmit o dumaan dyan, papasok ng katawan natin yung rabies virus. Okay, pero ayan, hopefully hindi naman po kayo na abutan ng rabies or napag-transmitan ng rabies. Lost Boy, sana mahanap ka rin ng magulang mo.